pwede ko po bang i-loan sa bangko ang titulo ng lupa ko kahit may ibang tao doon ngayon na nag-aangkin? Wala silang anumang hawak na legal documents. Ayan. Anong sagot natin doon, Attorney Marvy? Go ahead po. Yes po, pwede po yan. Kasi ang bangko po, pag naglo-loan kayo, nagko-conduct ng due diligence yan. Ngayon, kung meron na po kayong titulo, ipe-present nyo po sa bangko yan. Ngayon sa titulo, titingnan ng bangko at i-verify yan sa Registry of Deeds kung may encumbrance ba na tinatawag. Ibig sabihin ng encumbrance, kasi nabanggit nyo may nag-aangkin, yung pag-aangkin ba niya on record? Kasi kung on record, i-assess ng bangko yung risks. And that is the judgment of the bank already. Pero kung may nag-aangkin lang, wala namang record, hindi naka-record sa titulo, hindi naka-annotate, sabi-sabi lang po yun sa kanto. Kaya hindi po papakinggan ng bangko yun. Pwede talaga siyang I-loan or mag-loan. Okay. Pero paano po yun, Attorney? Do you think magiging maayos yun? Siyempre kung ayaw naman niya umalis, can we forcibly remove him there? Or anong gagawin, pamamaraan para hindi magkaroon ng gulo? Ang nabanggit po kasi sa tanong is nag-aangkin lang. Ngayon, kung meron namang nakatira doon, judgment call po ng bangko yun. Okay, Usually, ang re-require ng bank niyan, kailangan nyo munang palisin yan. So, magpapile pa yung nag-a-apply ng loan ng eviction. Ipapa-evict niya muna yung nakatira po doon, then saka po siya magre-reapply sa bank. Kasi wala po yatang bangko na nagtatanggap nung may nakatira na iba kahit hindi naman sila yung nagmamay-ari. Ayun. So Manuel, kailangan pala pag magsasanla ka, dapat walang nakatira doon na nag-aangkin. Kung may nag-aangkin naman, ay wala naman siya doon sa nakatira, ay sabi-sabi lang yun, mas matimbang yung ebidensya.